twice week lang twice a month lang tayo mag-service. So, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon. To God be the glory talaga. As in, ang ating buhay, katulad ng Bible study natin kahapon, the truth is, ang Panginoon talagang lahat sa atin. Walang makaka-challenge doon. At salamat sa Panginoon dahil sa araw na ito binigyan namin tayo ng pagkakataon ng oras para purihin siya. So, ibigay po natin ang lahat ng ating papuri, galing sa puso, sa ating kaluluwa. To God be the glory. Naiiyak na naman tayo. Di po ba nakaka-bless ang Panginoon? Minsan lang tayo magkita dito, pero once we gather together, there is the name of the Lord that is to be lifted up and to be worshipped in the Lord. Amen? So today, as we worship our Lord, let us give the best clap offering before we start. Hallelujah. Okay, good morning po sa ating lahat. Salamat po at tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magtipon-tipon ulit at magbigay-bugay sa Kanya. Kung ano man po ang mga adikain at mga asulirin natin sa buhay, we will just give it all to God. We surrender everything to Him. We will pray, we worship Him today, and not today, even just tomorrow and the next day. So, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. You are too precious, precious too. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God,
God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lived. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And then one day I'll cross the river. I'll find life's fine, the world with pain, and then us there. Its way to it. I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Jesus lives. Yes, O Lord. We worship and adore you, O God. Hallelujah. Today, O God. Hallelujah. We just enthrone you, O God. We lift your name on high, O God. For you are worthy, O God, to receive all our praises. Lord, we lift up unto you, Pastor Gilbert, O God, for going to share your message, O God. Hallelujah. Bless him and anoint him, O God, to be the mouthpiece of your words, O God. Hallelujah. At sa aming mga makikinig, Panginoon, open our heart, our mind, our soul, our understanding, O God, that we may be captured, O God, with your words. Bigyan mo kami ng wisdom, O God, wisdom that comes from you alone, O God. Upang sa aming maririnig sa araw na ito, Panginoon, ito ay may sa puso namin, O God, that will be our weapon for our everyday lives, O God. Lord, as your scripture said, O God,
in your sanctuary, Panginoon, hallelujah, upang sila ay makarinig, O God, the truth, O God, that will be revealed in your sanctuary, Panginoon, hallelujah. And we pray also, O Lord, hallelujah, bring us, O God, the servants, O Lord, hallelujah, mga manggagawa, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon, that will be useful for this service, O God. Panginoon, hallelujah, equip us, O God, hallelujah, with your power, mercy, and grace, upang sa lahat ng pagtitipon namin, Panginoon, hallelujah, maparangalan namin ang kabilang pangalan, nothing but your name alone, O God. Lord, we praise you and we adore you, we give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. A reading from the book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4 to 5, and Ephesians chapter 4, verse 46. Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. There is one body and one spirit, just as you were called, to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. May God bless the reading of His word. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Last service natin, meron sinabi si Brother Arman na atin bigyan ng konting panahon yung bakit sinabi, sige ba? Para meron ka naman. Bakit sinabi ng Biblia na lalangin natin? Dito si Disarot. Oh, praise the Lord. Bro. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Lord. Hallelujah. Para makalang mo na lang. Salamat sa Panginoon. Kasama natin muli yung ating mga kasama noon. Praise God. Salamat bro. Salamat. Thank you, Lord. Mayroon siyang sinabi noong last Sunday sa Brother Arman. Sabi niya na ating bigyan ng kunting panahon yung sinabi ng Bible na lalangin natin. Tapos we are preaching that the Lord is only one. The Lord is one. Ating pinipreach yung one God. Sabagat yun yung declaration ng Scripture. One God. Kaya lang, hindi natin nakita mga kapatid na yung one na yun, indivisible one, hindi kay isa lang siya. Kasi yung first word na minention ang God sa Biblia, sa Genesis chapter 1, di ba? Yun ang unang pagka-mention sa kanya dyan eh. And God created the heavens and earth. Yung yun, sinabi doon Jesus chapter 1 verse 1. In the beginning, God created. God. Yun yung unang pagka-mention ng word na God. Ang God na yun, sa Hebrew is Elohim. Kaya lang, hindi nila binabanggit yung word na yun sa sobrang kanilang paggalang sa word na yun. Binigyan ng ibang pangalan. Yung tetragrammaton na YHWH, Yahweh. At saka yung Jehovah. Kasi yung Yahweh at Jehovah, isa lang yun eh. God the Father ang ibig sabihin nun. Hallelujah. Yung Elohim, ano yun eh? Plural noun in form, but singular in meaning. Plural noun, sapagkat yung him, yung last suffix word ng Elohim, mga kapatid, is plural suffix. Ang singular noun ng Elohim is Eloah. Yung him, yung im, yun yung plural suffix niya, kaya naging Elohim. Kaya
plural noun in form, but singular in meaning. Parang isang grupo. Parang isang compound word, mga kapatid. Kung ating i-dissect, mga kapatid, yung word na Elohim, yung El is subjector of all things. God, kasi yung El. Kaya nga, sa bansang Israel, yung Israel, yung El, God yun. Joel, Daniel, mga ganun, yung El is God, ang ibig sabihin. At yung Elohim, mga kapatid, yung El is the subjector of all things. Yung Uwa, kasi Iluwa, ang singular noun niya ng Elohim na yan, yung Uwa is the ones being subjected. Ang mga nag-subject sa kanya, kasi subjector yung Ama eh. At kung ating basahin ang Bible, mga kapatid, si Christ, sabi niya, pagkatapos niyang pasukuin ang lahat ng bagay, lahat ng kapangyarihan, lahat ng tao, naniniwala ba kayo na ang lahat ng tao ay susuko kay Kristo? Amen. Sapagkat yun ang sinabi ng Bible. Every knee shall bow. Doon kay Kristo tayo luluhod. Lahat ng tuhod ay luluhod kay Kristo, kapatid. Kaya wala talagang isa na hindi luluhod. Kahit nakita natin yun, bro. Baliktad natin yung nakita natin yun, Brother Gilbert eh. Kasi ang daming mga tao na sa lumat ang kanilang buhay sa Panginoon. Pero hindi natin mabago yung katotohanan, mga kapatid. Ang lahat ng tuhod ay luluhod talaga sa harapan ni Kristo. Lahat, mga kapatid. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Hindi lang confess, mga kapatid, simpleng confession. But our confession is that He is our Lord. He is the Lord of our life. Amen? So pagkatapos na mapasuko ang lahat ng bagay dyan kay Kristo, yun ang sinabi sa 1 Corinthians. Although hindi ito ang ano natin, pero related ito sa ating topic yan, mga kapatid. Sandali. Praise the Lord. Sa 1 Corinthians chapter 15, may mabasa tayo doon, hallelujah. Na pagkatapos niyang pasukuin ang lahat ng bagay, si Kristo mismo, isuko niya kanya sarili sama. Hindi natin mapapasabalian yan, mga kapatid. Nasabi niya, the Father is greater than me. At sa Biblia, sa mga salutation ng mga Scripture, sa Ephesians, sa Colossians, sa 1 Peter chapter 1, verse 3, ang sabi nun, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, ang ating Lord ay mayroong God. Amen po ba? Huwag kayo malito dito, mga kapatid, ha? Kasi ang ating paniniwala, si Kristo ay Diyos. Pero bakit sabi niya, the God and Father of our Lord Jesus Christ? Nasa laman siya eh. At saka, mamaya ating mayroon ito. Kasi ito yung enigma eh. Ito yung problema. Paano natin maiisa ang Diyos? Kung ating paniwala, sabi ng Biblia, kasi ang declaration ng Biblia, there is only one God, and that is the Father. He is the only one God. 1 Corinthians 8, verse 6. For us, there is only but one God. And it is the Father. Wala na sinabi nung may Son, may ano. Hallelujah. Kahit si Kristo, sabi niya, kinikilala niya ang Ama na kanyang Diyos. Pero ang problema natin ngayon, naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos. So paano natin may reconcile yan, mga kapatid? Kung tayo naniniwala sa isang Diyos, may Diyos Ama at may si Kristo ay Diyos. Paano natin may isa ito? Kasi one God the Father plus one God the Son equals, hindi pwedeng mag-come up tayo into one God. Kung ating i-addition yan, mga kapatid, ang lalabas yan, dalawa. Lalo na sa Trinity. Ang Trinity, tatlong Diyos. Kasi God, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung i-add natin yan, paano tayo magkapos sa isang Diyos, mga kapatid? Imposible. Sabi niya, triune God. Triune personality ang Diyos. Hallelujah. And the problem is, wala tayong scripture na mabasa dyan sa Biblia. Yun ang problema sa Trinity. Pipilit natin ang Trinity. Pag-aralan natin yung Trinity last week, na hindi natin pwedeng sabing doktrina sapagkat hypothesis lang ang Trinity, sapagkat assumption lang ang Trinity. Wala sa Bible kasi. Wala sa Biblia. Ang ating harapin ngayon, itong Diyos Ama at si Kristo na Diyos. Paano natin sila mapag-isa? Ito yung problema eh. Kasi, kung ating sabihin na, gamitin natin yung principle of marriage. And the twain became one. Di ba? Ang dalawang mag-asawa, isa na lang sila.
Mag-asawa yun. It pertains to male and female. Pero how can we unite Christ and God kung sa gender na parehas na male? Bawal sa Biblia yun. Ba? Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung principle of marriage na ang dalawa ay maging isa. Si Kristo at ang Ama maging isa. Kasi yung principle of marriage natin i-apply doon, hindi natin pwedeng may apply yun. Ang katawan at si Kristo, ang siyang pwede natin i-apply yung principle of marriage. Kasi si Kristo ang lalaki, siya ang groom, at ang church ang babae. Ang representation kasi ng church sa Biblia is she. Pronoun she ang ginamit. Babae siya. Kaya sa Revelation chapter 12, mga kapatid, mabasa natin doon, yung woman in the wilderness who is about to give birth to a man child. She ang pronoun yung ginamit noon. Kaya woman kasi, church yun. So ang church, maging lalaki ka man, maging babae ka man, ang presentation sa scripture, tayo ang babaeng aasawahin ni Kristo at si Kristo ang ating groom. Pwede din may apply doon. Kasi ang katawan at ang ulo, hindi pwede paghiwalayin. Tayo ang katawan, si Kristo ang ulo. Hallelujah. Kaya walang problema sa katawan at sa si Kristo. Talaga magkaisa tayo. At darating sa punto ng bawat isa, na tayo talaga ay magkiisa kay Kristo. Kahit anong ayaw natin. Hindi pwedeng mag-prevail yung ating kagustuhan na ayawan natin ng Diyos. Hindi pwede. Makasupercede ba yung ating will sa will ng Diyos? Hindi. Ang will ng Panginoon naman ang mananaig, mga kapatid. Kahit anong ayaw mo, may gagawin ng Panginoon, luluhod ka lang sa kanyang harapan. Kasi ikaw ang katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo mo. Amen? May nabasa ba tayo sa Bible na 1 Corinthians chapter 11 verse 3 ata, na the head of man is Christ. And the head of the woman is man, and the head of man is Christ. And the head of Christ is God. May nabasa tayo. Every man pag sinabi doon, mga kapatid. Ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Bawat lalaki. Tandaan nyo yan. Kaya nga sinabi ko, kahit anong ayaw natin sa Diyos, ayaw ko sa iyo, Panginoon. Ayaw ko sumunod sa iyo. Naku po, hindi mo pwedeng layasan ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat siya nga ang may-ari sa atin. Hallelujah. Now, back tayo doon sa ating paano natin pag-isa itong ama at ang anak. Doon muna tayo sa plural noun and form but singular in meaning. Yun yung Elohim. Yung El is the subjector of all things. And that is God. Ang Uwa, Eloah, the singular form of Elohim, mga kapatid, ang Uwa is the ones being subjected. At isa dyan si Kristo, nagsasubject siya. Kasi sinabi dito, mga kapatid, bagay ko, and when all things shall be subdued unto Him, sa 1 Corinthians chapter 15, ito mga kapatid, sabi niya, for He hath put all things under His feet. Tingnan yung declaration of Scripture. Ang lahat ng bagay ay gagawing apakan sa paa ng ating Panginoon. Walang sino bang makakalabas doon, mga kapatid. Talagang magwawagi kasi yung apak sa paa, mga kapatid, it means victory. Na talagang mananagumpay ang Panginoon sa buhay ng bawat isang tao. Mananagumpay talaga siya. Hallelujah. Sabi niya, for He hath put all things under His feet, but when He saith all things are put under Him, it is manifest that He is accepted who did put all things under Him. And when all things shall be subdued unto Him, all things are all things. Ilagay niyo sa inyong kaisipan. And when all things shall be subdued unto Him, kasama din lahat dito. Amen. Sabi niya, then shall the Son, sino yung Son? Ito yung once being subjected, at kasama tayo dyan. Ito ba yung nabasa sa Biblia? There's only one begotten Son, but there are so many sons of God. Ang dami mga anak ng Diyos na i-reveal. The manifestation of the sons, plural. Pero yung son na ito, kung tingnan natin sa Greek word, mga kapatid, wihos ito, yung iho, matured son, like Christ. Si Kristo ay nadeklara na, reveal na si Kristo, mga kapatid. The revelation of Christ, mga kapatid, nangyari na. Siya ang anak ng Diyos. At sinabi ng Biblia, the only begotten Son of the Father.
Pero how about those sons that will be manifested? Paano yung maraming mga anak na manifest? Yung manifestation, mga kapatid, is the same word, revelation. Ang Greek word is apocalypsis. Yung revelation, parehas na revelation, mga kapatid. Yung manifestation, i-reveal ang Kristo sa bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah. Eh sabi dito, mga kapatid, but when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Nabasa niyo yun? Parang ang Diyos, upang ang Diyos ay maging isa na siya sa lahat. Ang Diyos ay suma sa lahat ng tao, suma sa lahat ng bagay, sapagkat Kanya nga ito. Creation is part of the life of God, mga kapatid. Hallelujah. Walang isa mang creation na hindi mula sa Diyos. Kanya ito. At alam natin yung creation, mga kapatid, para sa Hebreo, ang word na creation para sa Hebreo is to cut something out of himself. Ginawa niyang creation. Parte na kanya sarili yun. So walang rason talaga na ang tao ay makaalpas sa Diyos. Wala. Wala talaga, mga kapatid. Tayong lahat ay magsasubject sa Kanya. Kaya yung L, subjector of all things. Yung O is the ones being subjected, si Kristo, kasama ang lahat ng tao. Sapagat ang lahat ng tao ay subjected. So, tingnan mo, kasama pa dyan sa pangalan pa lang Elohim, kasama dyan ang tao. Amen? So how can we depart from God? Kasama pala tayo doon. Kasi L is subjector of all things. O is the ones being subjected, and him is the plural suffix. Kaya naging plural noun in form but singular in meaning. Bakit singular, Pastor? Sapagkat parehas na ang ating kaisipan. Ang kaisipan ni Kristo at kaisipan ng Diyos, kaisipan ng tao ay isa na lang, kapatid, kaisipan ng Diyos. Kahapon, actually kahapon sa ating service kahapon, meron akong sanang kunting i-share. Kaya lang, na tayo doon sa reality ang truth ni Pastor na kahapon. Nabusog na tayo doon. Hinarap ko na. Yung how can, what shall a man profit if he gains the whole world but lost his own soul? What can a man give in exchange of his soul? Hallelujah. Ang ating kasi pangunawa, ito yung soul natin, yung own soul. Dalawang buhay ang pinag-usapan doon eh. Ang buhay na totoo at ang buhay na hindi totoo. Ang buhay na Adan at ang buhay ni Kristo. Yung, what can a man profit if he lost his own soul, again is the whole world, but loses his own soul. Yung own soul talaga, yung atin talagang totoong buhay. Ang totoong buhay natin ay ang buhay ng Diyos nung tayo nilikha. Sapagkat nilikha tayo sa wangis at larawan ng Diyos. So we are a spiritual being. Kaya sabi niya, kung ating ariin ang sanlibutan ito, mawala yung buhay na yun. Sapagkat magkaiba yung buhay ng espiritu at ang buhay ng sanlibutan ito. Amen ba? Mapasayo man ang buong mundo, mawala yung totoong buhay sa iyo, mga kapatid. Anong gamit doon? Praise the Lord. At ang sabi doon, what can a man give in exchange of his soul? Ano ang kanyang ibibigay in exchange sa kanyang totoong soul? Dalawang soul ang nabanggit doon, mga kapatid, parehas. It's the Spirit of God. Hallelujah. Doon sa portion na yun, yung soul na magagamit, it's the Spirit of God. It's the life of God. It's the breath of God imparted to man. At ang sabi doon, what can a man give in exchange of his soul? Kaya doon sa taas na verse, siguro mga dalawang verse na sa taas, deny yourself. Yung self-life, mga kapatid. Kung ang self-life natin dito sa sanlibutan ito, ang binigyan natin ng halaga sa buhay natin, mawawala ang totoo natin buhay. Mawawala man nating self-life dito, mapasayo naman ang totoong buhay. Yun ang totoo. Himit mo ka. Sapagkat, hindi ko talaga mga kapatid, hubad tayong pumunta sa sanlibutan ito, hubad din tayo pabalik sa Kanya. Sabi niya, wala tayong nadala. Yung wala kang nadala sa sanlibutan ito, hindi lang yung kapatid, kasabihan. Wala tayong madadala pagbalik natin sa Diyos, hindi kasabihan yun. Scriptural yun.
wala tayong nadala sa sanlibutan ito, wala din tayo nagpagalis sa sanlibutan ito. Kaya nga, ano ba talaga ang ating buhay? At doon tayo pupunta. Kaya, sister, kahit wala kami bigas, nakakatawa pa rin tayo. Amen? Kasi alam natin, hindi tayo may pamayaan ng Panginoon. Tingnan mo, binigyan kami ng bigas. Lagi. Hallelujah. Hindi tayo mapapayahan ng Panginoon. Hindi talaga, mga kapatid, hindi talaga. Hindi talaga. Nandiyan siya eh, nandiyan siya. Nandiyan siya. Kailanman hindi tayo mapapayahan ng Panginoon. Ang kanya lang condition would be contented with what you have. Makontento lang tayo muna sa Hallelujah. Siguro kayo nalagay sa sabi ni misis ko, hindi kayo makakatawa. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yung bang peace that passeth all understanding. Kapayapaan na hindi mo maarok. Sana mumula. Tingnan mo ang paligid puro negative. Hallelujah. Bro, may shutdown na naman tayo. Dalawang araw mga kapatid, nandun tayo kami. Ito wala kayo, itong point na ito. Dalawang araw, nandun tayo kami. Di na, 6 o 5 oras na kami. Dalawang araw na. Next week, shutdown kami. Ang bayaran natin, hindi nagsishutdown. Hallelujah. Kung shutdown, yung pera natin. Praise the Lord. Sabi ni Hintayo ko nag-driver, problema mo pa. Napansin sino niya ako na, kasi iniisip ko mga kapatid, ano ba ito? Pero yun nga, dahil may Kristo tayo, may Diyos tayo, alam natin hindi ito bubayaan. Ilang taon ba ako dyan sa Panginoon mga kapatid? 1987, naging associate pastor ako. 1987, associate pastor na ako, pastor na open, doon sa loob. Mula 1987 hanggang ngayon. Naku po, hindi ko masabi talaga na pinabayaan yung Panginoon. Hindi. Nakulong ako 12 taon ko sa loob ng kulungan kahit isang beses hindi ako sa ospital. Hindi ko nagkasakit kahit isang beses. Hallelujah. So 1987, from 1987 up to now, pwede po kasabihin sa Panginoon, pinabayaan mo ako. Kaya matapang ako kasi naranasan ko na yung provision ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Ito lang ang may ano ko sa inyo. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kanya tayo eh. Kanya tayo. Hawak ka ng Diyos. Hindi natin hawak yung takbo ng buhay natin. Hindi. Mayroong isa talaga na papatakbo sa buhay nito. Kung ikaw eh, gagawa na sarili mo, hindi pwedeng manatili yung gano'n na lang palagi ang gawin mo. Ituin ka talaga ng Panginoon. Sapagkat ang ating destination is to be in God. Yun ang destiny ng tao. Ang destiny natin mga kapatid is to be the image and likeness of God. Ilagay niyo yan sa puso niyo. Yun ang destiny natin. Hindi tayo para sa impyerno, hindi tayo para sa lake of fire, hindi tayo sa kamatayan. Hindi po, hindi. Sapagkat ang gumawa sa atin ay may ari ng buhay. Hallelujah. Kaya, dito bro, naku, hindi natin matapos dito. Mataas-taas na talagayan ito mga kapatid. Yung pagiging, bakit marami sila? Alam mo ba na si Kristo, ang sinabi ng Biblia, He was before all things. Before the beginning of time, mga kapatid, Christ already existed. Before the beginning of time. At mabasa natin sa Scripture, hindi natin may i-deny yan. Si Kristo is the power and the wisdom of God. 1 Corinthians chapter 1, mga kapatid. He is the power of God and He is the wisdom of God. Noong unang panahon, kasama-sama siya ng Diyos. Sapagkat siya ang wisdom. May mabasa tayo sa Scripture, mga kapatid, kung wala tayong spiritual insight, malito ko talaga. Malito ko talaga. Pero ang declaration ng Scripture is only one God. Hallelujah. At kung basahin natin, sige na.
buksan mo tayo. Buksan mo nga yung Isaiah chapter 43. Ating i-ano mga kapatid. Verse 6, 8, and 24. Paano natin may insert si Christ dito? Atin lang i-shortcut ito ating pag-aralan mga kapatid kasi wala tayo oras. Chapter 43. 10 and 11 pa. 10 and 11. At hindi nandito mga kapatid ko nung sinabi niya pinag. Ye are my witness, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know that and believe me, and understand that I am He. Before me, there was no God formed. Well, sa kanyang before siya, wala nang Diyos na forma iba. Kasi siya na lang ang Diyos eh. Ang Exodus chapter 20 verse 3, sabi niya, thou shalt, ang sinabi doon? Thou shalt not worship another gods. Exodus chapter 2. Thou shalt have no other gods before me. Why? Sapagkat wala kang ibang Diyos. Ito ang ating ano yun mga kapatid. Sabi niya, I am He, and before me there was no God formed, neither shall there be after me. So pinag-usapan dito kasi before and after mo, kapatid, it speaks about time. At sinabi ng Panginoon, wala pa, before me, walang Diyos na forma, and after me, walang Diyos na forma. Paano natin i-consider ito? After me, walang Diyos na napurma, at si Kristo paniniwala natin Diyos. Amen? Kaya, ang iba, hindi makapag-explain dito mga kapatid. Ang iba sa kasi, tao na talaga si Kristo. Ang hindi nila nalaman sa pagiging tao ni Kristo, taong Diyos siya eh. Diyos na tao siya. At walang ibang kaibahan sa atin. Sapagkat tayo nilikha ng Diyos sa kanyang wangis na nalawasak. Kaya tayo rin ay, pagdating ng tamang panahon, maging taong Diyos din tayo. Hindi tayo kiniklaim yan mga kapatid. At yun ang sinabi ang katotohanan, sapagkat create ka in the image and likeness of God. Hallelujah! At ang sabi ng Biblia, si Kristo at ang lahat ng tao, pagdating ng panahon magkakaisa ito, magkakaroon ng marriage mga kapatid, ang tao at si Kristo. Hallelujah! Siya mismo ang pattern. Siya mismo ang pattern mga kapatid, the perfect combination of man and God. Siya ang pattern, si Kristo ang pattern ng tao. Siya ang eksakto talagang kombinasyon ng tao at ang Diyos. At ang lahat ng tayo darating sa ganung punto, mga kapatid. Hallelujah! Yan dito, sa sinabi niya, before and after God, there is no God formed. Paano natin may ano sa Kristo dito? Sa verse 11, even I am the Lord, beside me, there is no Savior. So ano dito yung pagiging Diyos ni Kristo at yung kanyang pagiging tagapagligtas. Beside me, there is no other Savior. So paano ating paniniwala si Kristo Savior? Mayroon bang sinabi ng Biblia? Ang dami kapatid na si Kristo Savior. Nung kanyang kapanganakan, sabi ng anghel, and he shall be called Jesus because he will save his people from his sins, from their sins. Amen. Sa John chapter 4, verse 42, is the Savior of the world. Sa 1 John chapter 4, verse 12, I think, mga kapatid, Savior of the world si Kristo. So, paano natin maano ito? Maliban kung unawain talaga natin, tanggapin natin ang plain declaration of Scripture na ang Ama at ang Anak ay isa. I and my Father, ang right interpretation doon mga kapatid, right na translation, I and my Father, we are. John chapter 10 verse 30. Kung hindi natin matanggap yun, magkaroon tayo ng napakalaking problema. Kasi ang ating paniniwala, si Kristo ay Savior. Si Kristo ay Diyos. At sinabi ng Biblia, besides me, there's no other God. Besides me, there's no Savior. So, maliban na siya at ang Ama ay isa. Pero paano, kapatid? Hindi natin pwede may apply yung principle. Bakit sabi ko sa inyo kanina? Hallelujah. Sa Old Testament, dito yung dito lang tayo mga kapatid. Para ma-solve yung enigma, ma-solve yung problema mga kapatid.
Hallelujah. Sa Old Testament, familiar tayo na ang Diyos ay gagamit ng mga something in order to manifest Himself. Amen? Ginamit niya ang pillar of fire, pillar of clouds, ginamit niya yung burning bush, di ba, yung nakita ni Moses, para lang makarelate siya sa tao, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi makikita. Amen ba ba? God is invisible. God is unapproachable, mga kapatid. Hindi mo kayang lapitan ang Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Basahin natin, mga kapatid. Hallelujah. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Ang sabi dito, who only had immortality. Ano yung immortality? Walang kamatayan. Amen? Who only had immortality. Talagang hindi na mamatay sila. Sabi niya, dwelling in the light which no man can approach. Meron mo yun? Nirepresent ang Panginoon dito as light na walang tao, walang sino man na makakalapit. No man can approach. Pero ang gusto ng Panginoon, na tayo lalapit sa Kanya. Tayo makinig sa Kanya. Pero paano tayo makinig sa Kanya, mga kapatid? Hindi natin kayang tingnan ang Diyos. Hindi natin kayang pakinggan ang salita ng Diyos kung ang ating dati pa rin tainga ang ating ginagamit. We need that spiritual ear, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Revelation, sino sa inyong mayroong pakinig, makinig. Hindi taingang ito, kundi taingang spiritual. Praise the Lord. Ang sabi dito, mga kapatid, sabi niya, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power and everlasting. To whom be honor and power everlasting. Amen. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, ito sinasabi mo, kapatid. Now unto the King eternal, immortal, invisible. Naku po. Kaya pala gagamit siya talaga ng anumang forma, mga kapatid, noong sa Old Testament. Yun yung theophany. The manifestation of God. Hallelujah. Sa Old Testament. Ang tawag ng mga Bible scholars dito, theophany. Yung mga ginamit ng Panginoon para lang ma-reveal siya. Makita siya ng mga tao. Nakikita nila ang clouds. Pero ang sabi ng mga salita, Diyos yan. Kasama-sama nila ang Diyos. Nakita nila yung pillar of fire and pillar of clouds. Diyos yan. Nakita nila something. Yun yung mga manifestation ng Panginoon sa Old Testament. Hindi pa siya nakakita ng katawan ng tao. Pagdating sa New Testament, si Kristo ang kanyang manifestation. Hallelujah! Kaya nga sabi ni Kristo, ang nakakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ako at ang Ama ay isa. Sabi ni Filipe sa kanya, Lord, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay sapat na para sa amin. Sabi ng Panginoon kay Filipe, Filipe, ang tagal na natin nagsasama. Hindi mo ba alam na nakakita sa akin, nakakita sa Ama? Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Hallelujah! Kaya nga doon papasok na siya Diyos. Hindi tayo niniwala sa dalawang Diyos. Sapagkat si Kristo ang manifestation upang makita ang Diyos. He is the express image of God's person, mga kapatid. Para ma-express ang Diyos sa liputan ito, ginamit niya si Kristo. Ilagay niya ang kanyang sarili mismo kay Kristo. Amen? Doon natin masusolve ang problema, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan mo yung Isaiah chapter 9. Ito yung inano ni Brother Ruin Capon na nabasa niya na chapter 9 verse 6, mga kapatid. For unto us, ano sinabi doon? A child is born. Unto us a son is given. And he shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God. Hindi sinabi na shall be called Mighty Man. Do you hear me? Hindi natin siya pwedeng tawagin ng Mighty God kung sinabi na he shall be called Mighty God kung hindi talaga siya God. And he shall be called Mighty God, Everlasting Father. Naku, hallelujah. Praise the Lord. So si Kristo ay Mighty God, hindi Mighty Man. Kung
atin lang tanggapin yung plain declaration ng Scripture mga kapatid without interpreting it, makikita natin, matanggap natin, uy, si Kristo pala ay Diyos. Amen? Bakit Diyos siya? Sapagkat sisidlan siya ng Ama. Bakit sinabi niya everlasting Father? Sapagkat nandiyan ang Ama sa Kanya, ako at ang Ama ay isa. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang gumagawa sa ginagawa ko, sabi niya, ako ang gumawa, pero ang totoo, hindi akong gumawa niyan. Ang gumawa niya ng Ama na nakatira sa akin. Amen po ba mga kapatid? So napakalinaw ang Scripture mga kapatid, ang lahat ng ginawa ni Kristo, lahat ng sinasabi ni Kristo, hindi niya sinabi sa kanyang sarili. Sinabi niya sapagkat yun ang sinabi ng Ama. So ang Ama talaga ang gumagawa. My Father worketh hitherto, and I work, sabi ni Kristo. Praise the Lord. Basahin natin yun mga kapatid. Basahin natin yun. John chapter 14. Basahin natin yun. Praise the Lord. Ating ano yung conclusion din may sa tanong ni Brother Rama. Chapter 14 verse 8 to 11. Para mabasa natin, mayroon tayong scripture na pangawangan dito. Sabi niya, Philip said unto him, Lord, show us the Father. Ito yung topic, ito yung subject ni Philip. Pakita mo sa amin ang Ama. Sapat na sa amin. Kontento na kami. Hallelujah. Sabi niya, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Verse 9, Jesus said unto him, have I been such a long time with you, and yet hast thou not known me? Philip, he that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou, then show us the Father? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Bakit mo sinabi ipakita na siya? Ama, hindi mo nakita ko. Bakit mo sinabi ipakita sa iyo ng Ama? Ang nakakita sa akin, nakakita ng Ama. Sapagkat ako nga ang manifestasyon ng Ama. Hindi si Kibuloy mga kapatid ha? Hindi si Kibuloy. Kundi si Kristo. Praise the Lord. Tingnan mo yung sinabi niya sa verse 10 mga kapatid. Kung makikita talaga. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Biro mo, ang Diyos pala, ang Ama pala na nasa Kanya, siya talaga ang gumagawa kay Kristo. So siya talaga, Kanyang inilagay yung kanyang sarili dyan kay Kristo. Hallelujah. And, sinabi ng Biblia kasi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 mga kapatid the manifestation of God in the flesh. Si Kristo talaga ito. Hallelujah. Kaya hindi natin maano ito And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Sino ito? God was manifest in the flesh. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang Ama ay nasa akin at ako nasa Ama. Ako ay nasa Ama. So wala tayong problema siguro doon, mga kapatid. Amen? Yung paniniwala natin na si Kristo ay Diyos, justified, we are not believing two gods. Because Christ, as a child, is the mighty God. And as a son given to us, He is the everlasting Father. So ang ating gawin ay tanggapin natin na siya yung Diyos at si Kristo nga may isa. Siya din ang Ama. Sabihin mo, very good, baka maano tayo dyan, magpunto tayo. Iyan ang sinabi ng Bible. Ano gagawin doon natin mga kapatid? Na siya ang manifestation ng Diyos. Sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang sabi dito, who being in the brightness of His glory and the express image of His person. Express image of person ng Diyos. Dito tayo magtatapos. Wala pang sino mang tao na nakakita sa Diyos. Maliban sa anak. Amen? Wala pang tao na nakakita sa Diyos. John chapter 1 verse 18 mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan natin ito. No man hath seen God at any time. Wala pa nakakita ng Diyos. Wala pa nakakita ng tao sa Diyos. Kahit sa anong panahon. Sabi niya, the only begotten Son who is in the bosom of the Father, He had declared Him. Amen. Yung pagpunta ni Kristo dito, siya lang ang nakakita sa Ama, na nasa bosom siya. Yung bosom kasi mga kapatid, yung chest dito, nasa dibdib ng Panginoon, ng dibdib ng Ama.
Wala pa panahon nandun ang Diyos. He existed before all things. As the wisdom, kaya nga, kung sabihin natin mga kapatid na siya lang ang gumagawa, ang Ama lang, claim din ni Kristo na walang anumang bagay na nagawa na hindi siya. Paano natin ma-reconcile ito? Hindi ba kayo magtanong doon? Kung basahin natin yung Isaiah chapter 44 ata yun, sinabi niya. Ano mo natin? Na walang ibang gumawa kundi siya. Chapter 44 verse 6, 8, and 24. Sa 6 ito sinasabi, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Tingnan mo ito. I am the first and I am the last. Di ba ito yung Alpha Omega? Sinabi din ni Kristo, I am the first and I am the last. Pero sabi din ng Ama, ako ang una. Paano natin ma-reconcile ito? Hallelujah! Kung hindi si Kristo ang Ama at hindi Ama si Kristo. Isa lang talaga sila. Tama mo, sa verse 6, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Oh, hallelujah! Kung siya lang ito, at hindi natin sasali si Kristo, maraming ni Kristo sa New Testament, inangkin niya ito. I am the Alpha and I am the Omega, the first and the last, the beginning and the ending. Amen? Sa verse 24, mga kapatid, thus saith the Lord, the Redeemer, He who formed thee from the womb. I am the Lord who maketh all things, who stretcheth forth the heavens alone, who spreadeth abroad the earth by myself. Basa niya? Kung ating tingnan ng walang pagkaunawa, mga kapatid, wala talagang iba, kundi ang Diyos Ama lang. Pero bakit si Kristo, sinabi sa New Testament, all things were created by Christ. Hallelujah. Ang lahat ng bagay na ginawa ni Kristo, walang anumang bagay na nagawa na hindi siya. Bakit? Sapagkat siya nga yung wisdom at siya ang power. Amen po ba? Dito tayo magtapos sa Proverbs chapter 8, mga kapatid. Ito yung kalagayan ni Kristo noon eh. Chapter 8. Dito tayo magtatapos. Kung mayroon kayong tanong, siguro, pwede natin entertain yung tanong na. Chapter 8. Hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, sa verse 22, the Lord possessed me in the beginning of His way. Si Kristo ito, walang ibang pinatungkulan dito. Wala pa siya, hindi pa siya naging tao dito, kasi Proverbs ito sa Old Testament. Sabi niya, the Lord possessed me in the beginning of His way, before His work of all. I was set up from everlasting. Wala pa ang oras ng oras si Kristo. Pagdating ng oras, kasi nandiyan ang creation, nandiyan na yung time, nandun yung mga bagay na ginawa ng Diyos, siya ginamit. I was set up from everlasting, from the beginning, or even the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, hindi ko na talaga makita mo ulit, nor the highest part of the dust of the world. When He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of the deep, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the sea its decree that the water should not pass its commandments, when He appointed the foundation of the earth, then I was by Him, as one brought up with Him, and I was daily His delight. Nandoon na siya, kapatid eh. Kaya lang wala pa siyang katawan noon. Siya nga yung wisdom and power ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang gumawa niyan, sa akin ako mismo ang gumawa niyan. Pero sabi ni Kristo, walang bagay na nagawa na hindi siya gumawa. Sapagkat siya nga yung power and wisdom ng Diyos. Amen mga kapatid? So hindi natin mga kapatid, hindi irrational. Pati sabihin na si Kristo Diyos. At naniwala tayo na iisang Diyos ang ating sinasamba. Sapagkat ang Diyos at si Kristo ay isa. Tanong. Discuss po natin yung Father and Son. Ano po ba yung papel ng Holy Spirit sa buhay ng tao? Kasi kung tingnan natin mga kapatid, pero ito yung palagi kong inano eh.
Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Holy Spirit sa Father, sa Diyos. Sapagkat ang Diyos nga ay Espiritu. Amen? Kaya sa totoo lang, dalawa lang talaga ang ating iniisa. Hindi tatlo. Kasi ang Diyos ay Espiritu. So how can we separate the Holy Spirit from God, which is Spirit? So, ang tanong mo, anong papel ng Espiritu Santo ngayon? Kasi kung tingnan natin sa New Testament mga kapatid, actually, ang Spirit na yun is the Spirit of the Lord. Where the Spirit of the Lord, now the Lord is Spirit. Di ba sinabi ito sa 1 Corinthians? Ngayon, ang Panginoon na Espiritu, pagkatapos niya na buhay na maguli mga kapatid, bumalik. Kaya nga sabi niya, ako'y babalik sa Ama. Why? Sapagkat ang Ama Espiritu. So bumalik siya sa Espiritu in order to dwell in the hearts of all men. Amen? Yun ang papel ng Espiritu Santo. Pero hindi yun ibang Diyos. Kapatid, si Kristo yun. Yung dumating sa book of Acts chapter 2 mga kapatid, si Kristo pa rin yun. Yung sabi niya, huwag kayong umalis. Hintayin niyo yung pagbaba ng Espiritu Santo. Sapagkat, pasahin na dito. Hallelujah. Hallelujah. Walang ibang scripture na nagamit na sa chapter 14 mga kapatid. Nandiyan. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, He shall give you another comforter. Ang ating pangunawa, another Spirit na naman. Kaiba kay Kristo at kaiba sa Ama. Kasi nga, siniparit ka natin ng Diyos. Ginoon natin tatlo. Hallelujah. Ilagay palagi sa kaisipan mo na ang Espiritu, hindi natin pwede iulay. Kukunin natin ang Espiritu doon sa Ama. Ang Espiritu nandito at si Kristo nandun. Walang Espiritu si Kristo. Nandun sa langit. Yun. Yun mga ating pangunawa. Nang katawan ni Kristo yun sa langit, ang Espiritu nandito sa lupa. Hiniwalay natin si Kristo at ang kanyang Espiritu. Hindi, sapagat may kalang yan. Amen? Meron lang kanya-kanya silang panahon, kapatid. Yung tatlo na yun, kung ating tingnan, may kanya-kanya silang ministeryong ginampanan. Pero isang Diyos. For unto us there is but one God, 1 Corinthians chapter 8, verse 6. And that God is the God the Father, of whom out of all things, na kay Kristo, nasa Diyos na Ama daw, lumabas ang lahat ng bagay. Si Kristo daw lumabas din. So, tingnan natin dito. Sabi niya, I will pray the Father that He shall give you another comforter that may abide with you forever. Yung comforter, mag-abide sa bawat isa hanggang sa walang hanggan. Amen po ba? Mananatili siya hanggang sa walang hanggan. Kasi dadalhin ka talaga ng Espiritu na yan doon sa pagluhod doon sa Diyos eh. Kasi lahat ng tukod niluluhod niya. At hindi imposible mangyari sapagkat ang Diyos ay nakatira sa tao. Diba? Sabi niya, even the Spirit of truth, bro. Sino yung truth? Ang comforter daw ay Spirit of truth. Sino yung truth? Wala iba. Chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo, ang truth. Tingnan mo, mayroon talaga siyang dito mga kapatid. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it saith him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Nakatira siya kasama ninyo, at nakatira siya sa loob ninyo. Hallelujah! With you and in you. At sinabi nito mga kapatid, I will not leave you comfortless. Ito yung kasing papunta na siya babalik na siya sa Ama. Malapit na siya ipako. Sabi niya, mayroon akong pupuntahan na hindi niyo alam. Sabi ng mga disipulo, sabihin niyo sa amin para kami. Hindi muna ngayon. Pero afterwards, makakasunod kayo. Mayroon akong pupuntahan. Kasi yung pupuntahan niya, cross yun eh. Hindi pa siya sa cross. Hallelujah. Yun yung kanyang pagbalik sa Ama. Hindi siya makabalik sa Ama pag hindi siya pinipa sa cross, mga kapatid. Kaya nga yung kamatayan ni Kristo, nakatakda talaga yun eh. Plano talaga ng, di ba nung sabi ni Pedro, Lord, over my dead body, walang sino makakagalaw sa iyo. Sabi ni Kristo sa kanya, umalis ka nga dyan, Satanas. Sinabihan niya si Pedro Satanas. Bakit? Sapagkat sinabi niya na hindi mangyari yan, Lord. Yung sabihin niya, mapako ako. Mapako ako. Sabi ni Pedro, it will not happen, Lord, over my dead body.
Sabi ng Panginoon, get behind me, Satan. Pinaalis siya, si Pedro naging Satanas. Sapagkat hindi alam ni Pedro na yung kamatayan ni Kristo ay mga bagay ng Diyos. Sabi ni Kristo kay Pedro, ang nakikita mo yung mga bagay ng tao. Hindi mo nakikita ang mga bagay ng Diyos. Yung kamatayan ni Kristo, mga kapatid, inakda talaga ng Diyos yun. Amen? So, ang tanong kung yun ay nakatanda talagang ang Diyos ang gumagawa doon, maging failure ba Diyos? Hallelujah. At ang katotohanan nung siya binuhay na magpuli mula sa napatay, mga kapatid, yun yung ebidensya talaga. Magkatotoo lahat. Kung si Kristo ay natin patay hanggang ngayon at hindi siya binuhay ng Diyos, wala tayong pag-asa. Pero ang katotohanan, nabuhay siya maguli after 3 days. Yung sinasabi niya, destroy this temple and the third day I will raise it up. Nangyari talaga. Yun yung ating ebidensya, mga kapatid, na mayroong raising up sa lahat ng tao. Hallelujah! May pagkabuhay. The God that quickeneth all things. Yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 6. Pero, itutuloy ko ito, mga kapatid. Sabi niya, I will not leave you comfortless. I will come to you. Narinig niyo yun? Hindi ko kayo iiwanan na walang ano yung comfortless? Taga-aliw. Babalik ako sa inyo. Amen? Ang sinabihan ng mga disipulo. Ang mga disipulo, sinabihan hindi tayo. Directly sinabihan ng mga disipulo, yung kausap niya. Kung sabihin, Lord, saan ka ba pupunta? Hindi pa tayo makasama ngayon. Pero afterward, makasama kayo. Hindi ko kayo iiwanan na walang taga-aliw. Ako'y babalik sa inyo. At hanggang ngayon, more than 2,000 years, ang Diyos naghihintay pa sa pagbabalik ni Kristo. Physical, bababa mula sa langit na yan. Physical. Samantalang sa book of Acts, after 40 days, sapagkat ang Pentecostes means 50 days after the Passover. Yun yung ibig sabihin sa Penteconta. Penteconta means 50 days after the crucifixion of Christ. The Passover feast followed the Feast of Weeks. Yun yung Pentecost, Old Testament. Pagkatapos nagpako si Kristo sapagkat siya yung Passover Lamb, nagbilang sila ng 40 araw, mga kapatid. Hallelujah! Kasi, nagbilang sila ng 40 days pa siya na daily. Di ba kasama ng mga disipulo? Pagkatapos ng 40 days plus 10 days equals Pentecost. Kasi Feast of Pentecost, bumaba ang Espiritu Santo. Di mo ba? Acts chapter 2. Pagdating ng araw ng Pentecostes talaga, yung pista nila ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo, mga kapatid, in the form of the wind. At doon sa, di ba, dumapo doon sa ulo ng mga disipulo. Bakit ulo? At apoy. Di lang apoy ang dumapo sila mga ulo. It means cleansing, mga kapatid. Nilinis ng Panginoon ang kaisipan ng mga disipulo na yung 120 disciples na nakintay sa kanya. Dumating si Kristo ng panahon. Amen? I will not leave you comfortless. I will come to you. So ngayon, ang tanong, anong papel ng Espiritu? Wala talaga iba mo. Magdala sa atin sa Panginoon. Kasi Espiritu pa rin ni Kristo yun eh. Dadalhin tayo upang tayo manikluhod lahat sa Panginoon. Ito yung ministeryo ng Espiritu Santo. Sabagat wala na si Kristo. Pinakawala na siya sa kanyang katawan. Wala na. Di ba sabi niya, when there are 2 or 3 gathered in my name, there I will be with them. Pero nung sabihin ni Martha sa kanya, Panginoon, namatay sila sa roon. Kung sana kung dito ka, hindi sana mamatay sila sa roon. Nalimitahan ang Panginoon ng panahon na yun. Although nasa lahat siya, lahat ng dako, pero dahil na-encase siya sa katawan, nalimitahan siya. Ngayon, wala na siyang limitasyon. Hallelujah. Bumalik siya sa Espiritu upang manahan sa puso ng bawat isa. Amen? Kaya nakakasiguro tayo, bro. Nakakasiguro talaga tayo na lahat ng tao talaga luluhod sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, ikaw ay tirahan ng Diyos. Noon pa man, hindi nahiwalay ang Diyos sa atin. Ating kaisipan lang. Ito ang dahilan. Hallelujah. Tanong, wala na tanong, bro? Well,
tinuko niya, ang gawin natin ang tao sa ating wangis at ating larawan. Sapagkat nandun na si Kristo. Nandun na. Alam ng Diyos na hindi siya nag-iisa. Yung oneness ng Panginoon, mga kapatid, hindi yung one entity lang. Compound yun. Hallelujah. Nung sabi na, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin, isa siya, kundi ang Diyos ng Israel, hindi mo ma-divide. Hindi mo pwedeng mag-failure ang Diyos. Sapagkat isa siya, perfecto siya. You cannot divide one, mga kapatid. Independent ang number one. Ang number one, hindi makadepende sa ibang number. Ang ibang number nakadepende sa one. But number one can stand itself. Wala siya, hindi siya, nag-ano siya, na tutulungan siya. Hindi, sapagkat ako ang umpisa ng lahat ng numero. Hallelujah. Yun ang ibig sabihin noon. Maniwala at magtiwala tayo sapagkat the Lord our God is one Lord. Wala talagang mintis ang Diyos na ito. Perfect and absolute ang Diyos na ito. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Walay question, bro. Hallelujah. Tapos may brother naman. Si brother Dennis Group. Salamat sa Panginoon, bro. Nung time mo siya, hindi na kita nakita. Tayo mananangin, mga kapatid. Father, we just thank you, Lord, for your presence this afternoon, Father God. Thank you sa iyong salita na ibigay mo sa amin ngayong hapon, Panginoon. Hallelujah. Aking prayer, Panginoon, na ito ay titimo sa puso ng bawat isang naging pag-asa ng bawat isang Panginoon. Hindi kami sumasamba ng isang Diyos na failure, Panginoon, kundi isang Diyos na matagumpay. At hindi ka pwedeng magkamali. Hallelujah. Absolute ka na Diyos. Perfect ka na Diyos. Hallelujah. Ikaw may hawak sa lahat ng bagay, Panginoon. Tumakbo ang lahat ng bagay sa mundo ito. Sabagat may isang Diyos na nagpatakbo sa mga bagay na ito. At nagtiwala kami, Panginoon, na ang aming buhay ay mabubukas dyan sa iyo. Ang aming talagang katapusan ay ikaw, Panginoon. Babalik at babalik kami sa iyo. Bawat isa, Panginoon. Kahit ano pang gawin namin na patigasin ang aming mga puso, ayawan ka, Panginoon, pero hindi namin magawa ito, Panginoon, sapagat ikaw ang may control sa lahat ng bagay. Maraming salamat, O Diyos, kung palay ng bawat isa. Salamat sa bawat isa na nakikiisa sa gawain ito ngayong hapon, kung palay ng bawat sa Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Hallelujah. Kano, Panginoon, ang ipagpapalang salita namin ang pag-aralan ngayon. Sa iyong natapapun, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, mga kapatid. Thank you po, Pastor, sa message na natanggap namin today. Punta po tayo sa offering. Pwede po ba yung Genesis chapter 4, 3 to 7? Tungkol po ito sa sa kain-kain sa offering nila. So it says and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof.
And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If you doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. So dito po sa sitwasyon na to, napagtanto ng Panginoon yung dalawang offering. So, it is not because yung dalawang sacrifices may differences, animal versus the products are produced. It is not the material thing. It is according to the heart ng nagbibigay, ng nag-offer. Diba? So, sa buhay po natin, may relate din natin yan eh. Halimbawa, sa isang mag-asawa, tayo bilang husband. Yung mga asawa natin may mga desire materials, especially alahas. Yan yung mga kumikinap. May bibigay natin yan sa mga asawa natin, sa asawa natin. Makikita natin na pag naibigay natin ng mga yon, makikita natin sa face nila na parang maligaya sila. Pero kung walang presensya natin bilang husband, at respeto natin bilang husband to give our best, to give our all, yung mga material na bagay na yun, nawawala yun sa isip at puso ng asawa natin. Ganon din sa Panginoon. Pag nag-offer po tayo, hindi tinitingnan ng Panginoon yung gaano ka katindi yung offer mo, gaano kamahal yung offer mo, o gaano karami yung offer mo. Ang tinitingnan po ng Panginoon is sincerity. Sincerity ng ating pag-offer sa Kanya. So, it doesn't matter in the form of offering or tithes. It doesn't matter. What all matters is that the way we offer, yun ang pinagtatanto ng Panginoon. So, sa atin po pagbibigay ngayon, it is not just offering. It is ourselves that we're going to offer to the Lord. It is not the money. It is not the material things. But buong puso at isipan po natin ialay natin sa Panginoon. Amen? So we will all stand up and pray to the Lord as we give our offering. Lord Jesus, our Savior and Redeemer, we come to you with hearts filled with gratitude for the abundant blessings you give us each day. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation, but a joyful act of worship. Please help us understand that our giving is an expression of our deep love for you and our want to further your kingdom here on earth. Patnubayan mo po kami sa aming mga adhikain. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kung nag-isa at nalulungman dahil sa hirap mo
sige po. Mag-testimony muna tayo bago mag-closing prayer. Okay, announcement.